Isaiah Thomas, nagpasikat sa G-League, pinapirma agad ng Phoenix Suns. Victor Wembanyama mas lalong nag-improved. At mismong NBA naguguluhan sa pangyayari ngayon, Curry nag-react sa kaguluhan sa shot clock. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Ang former point guard ng Los Angeles Lakers na si Isaiah Thomas ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa NBA. Ayon sa senior NBA insider na si Shams Charania mula sa The Athletic, ang veteranong NBA na may 11 taon na karanasan sa liga ay pipirma ng isang kontrata na may habang 10 araw sa isa pa sa kanyang former team, ang Phoenix Suns. Huli siyang naglaro sa NBA kasama ang Charlotte Hornets sa huling bahagi ng 2021 to 2022 season. Siya ay pumirma ng 2 kontrata sa 10-day contract kasama ang team, ngunit sa huli siya ay nagtapos sa season bilang isang Hornets. Sa kanyang paglalaro, may average siyang 8.3 points bawat laro sa limitadong minuto na may 43.3% shooting mula sa field at 39.7% mula sa labas ng arc. Sa loob sa mga nakaraang araw, siya ay naging kasapi ng Salt Lake City Stars, ang G-League affiliate ng Utah Jazz. Pinapakita na siya pa rin ay isang magaling na basketball player, kaya nagpa siya ang Suns na bigyan ng pagkakataon ang hindi kalakihan na guard. Ang 2-time NBA All-Star ay naglaro para sa Suns mula 2014 hanggang 2015 bago na trade sa Boston noong 2015 NBA trade deadline. Ang former Laker ay makakakuha muli ng pagkakataon bilang ang kanyang inaasam. Sa ngayon ang karamihan ay nais siyang magtagumpay sa Arizona. Sa sumunod na balita naman, si Victor Wembanyama ay nagtala ng 33 points at 16 rebounds habang tinatalo ng San Antonio Spurs ang Brooklyn Nets sa 122-115 sa overtime nitong araw ng Lunes para tapusin ang kanilang 3 sunod na pagkatalo. Nagambag si Wembanyama ng 4 na puntos at 2 blocks sa overtime habang nagamit ng Spurs ang 12-5 scoring edge para maputol ang 3-game skid. Gusto ko ito, sabi ni Wembanyama. Sa tingin ko, ang mga sandaling iyon ay ang mga bagay kung saan kami may maraming natututunan, kung saan kami nagiging mas mahusay kumpara sa anumang ibang sandali sa laro. Kaya, talagang masaya, lalo na kapag nananalo kami. Dumagdag pa si Wembanyama ng 7 assists at 7 blocks, habang nakuha na ang kanyang ika-36 double-double sa loob ng 60 games. Ang 7'4" rookie center ay may 5 laro na may at least 20 points, 10 rebounds, 5 blocks, at 5 assists. Victor's got a small. We finally get it to him. Talk about bad block. Nagawa nila ang ilang clutch shots, sabi ni Brooklyn coach Kevin Ollie. Ginawa nila ang tamang mga plays kapag kailangan mo lang talaga ng tamang mga plays. Nagawa nila ang kahangahangang trabaho. Binlock ni Wembanyama ang layup ni Dennis Schroeder against the glass para mapanatili ang isang lead ng Spurs. Sinundan niya ito ng alley-oop dunk mula sa assist ni Devin Vassell upang ilagay ang San Antonio sa 116-115 lead sa 38 seconds sa overtime. Ginawa ni Dev ang perpektong pagbasa at ito'y nagpapakita lamang sa aming progreso, sabi ni Wembanyama. Nagtala si Vassell ng 25 points at 8 assists at idinagdag ni Keldon Johnson ang 24 points para sa San Antonio. Nagtapos si Schroeder ng 19 points at tumagdag si Mikal Bridges ng 14 points, kabilang ang 3 sa isang mababang scoring sa overtime para sa parehong mga team. Ang 3-pointer ni Keldon Johnson na may 64 seconds na natitira sa regulation ay nagdala sa Spurs sa 110-107. Ang 3 ni Johnson ay nagtapos sa isang 17-4 run, kabilang ang 4 na sunod na puntos mula kay Wembanyama para matay ang laro. Nagtapos si Schroeder sa run na iyon sa isang 3-pointer para itay ang laro sa 110 na may 16 seconds na natitira. Ang 3 ni Schroeder ay nasa gitna sa pamamagitan sa missed shot sa long distance ni Vassell at Wembanyama na maaaring maipanalo ang laro sa regulation.
may hiwalay na 2 laro ang San Antonio sa Austin. Ang Spurs ay nasa Texas Capital City para palawakin ang kanilang pag-abot sa pinansyal at palakasin ang kanilang mga fanbase. Naglaro ang Spurs sa harap sa 2 sold-out na may 32,280 na nanood, kabilang ang isang Moody Center record na 16,223 noong Sabado. Ang bawat panalo ay mahalaga, sabi ni San Antonio coach Greg Popovich. Hindi na mahalaga kung nasaan man kami ngayon. Dahil dito, sinabi ni Popovich na maglalaro ang Spurs sa Paris sa susunod na season, bagaman hindi pa inilalabas ng NBA ang impormasyong iyon. Wala ang Brooklyn na si Ben Simmons na nitong linggo ay sumailalim sa pangalawang back surgery sa loob ng 3 taon. Ang Brooklyn na hawak ang 26-41 ay may 4 na laro na nasa likuran ng Atlanta para sa ika-10 seed sa Eastern Conference at ang huling pwesto sa play-in tournament. Laging may mga hakbang, sabi ni Wembanyama. Kung babalikan at tingnan ang season, nakikita ko ang aming pag-unlad, maging pati na rin ang aking pag-unlad. Kahit na pakiramdam ko ay paunti-unti lang ito sa bawat laro. Kapag ginagawa mo ito araw-araw pagkatapos ng buong season, ito ay tutungo sa isang malaking pagbabago. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay nagpahayag sa kanyang pagkabigla sa kakaibang aberya ng shot clock sa kanilang kamakailang tagumpay na 128-121 laban sa Los Angeles Lakers. Sa isang panayam pagkatapos ng laro, ipinahayag ni Curry ang kanyang pagkamangha at sinabing, "Nakakagulat iyon. Hindi ko alam kung bakit may nangyari iyon sa amin ng ganon pagkatapos sa pangalawang aberya, pero tuwing inilagay nila ang bola, parang sinasabi namin, sige, okay na tayo." At pagkatapos ng 2 dribble, ang tawag ay bumalik. Hindi ko pa nakita ang kahit anong magkatulad nito sa aking 15 years career dahil karaniwan may backup plan, secondary clock o kahit ano. Ngunit talagang weird. Madalas akong manood ng golf. Hindi ko alam kung nagawa nila yon, tulad sa pagpapatuloy ng laro. Ang bagay na kung saan nakikita mo ang mga commercial at naghihintay ka lang na bumalik ang laro. Ngunit malamang hindi ito ang pinakamaganda sa TV. Ang aberya ay nangyari sa mga huling sandali. Sa ika-4 na quarter, mayroon pang mga 2 minuto ang natitira nang paulit-ulit na nag-malfunction ang shot clock. Sa kabila sa mga pagsisikap ng arena operations na malutas ang problema, ilang beses na nitong naantala, nagdulot ng kaguluhan at pagkadismaya sa mga players at tagapanood. Iniilarawan ni Stephen Curry ang karanasan bilang misteryoso, binibigyang diin ang kakulangan sa backup plan o pangalawang orasan bilang kanyang tinuring na kakaiba sa kanyang malawak na karera sa NBA. Binanggit niya ang pag-asa na sumasalubong sa bawat pagtatangkang resolbahin ang issue na madaling napuputol sa mga sumunod na pagkabigo. Sa pagpapakumbaba sa insidente, inihalintulad ni Curry ang karanasan sa panonood ng golf kung saan karaniwang may mga pagkakaulit ngunit hindi ideal para sa mga manonood sa telebisyon. Ang kakaibang katangian ng aberya sa shot clock ay nag-iwan sa mga manlalaro at tagapanood na nagmumuni-muni sa mga implikasyon nito at umaasa para sa mas maganda at mas mabilis na karanasan sa mga susunod na laro. Kahit si LeBron James ay nagsawa na sa paghihintay at ang kanyang reaksyon ay naging viral habang ang parehong mga koponan ay naghihintay sa loob ng 20 minutes. Sa kabila sa pagkakagulo, nagawa pa rin ng Warriors na mapanatili ang kanilang momentum at na-secure ang crucial victory over sa Lakers na nagtulak sa kanila sa ika-9 seed sa playoff picture sa Western Conference. Ang panalo ay patunay sa pagiging matatag ng koponan sa harap ng di inaasahang mga challenges. Sa huli, ang kakayahan ng Warriors na mag-adjust at magpatuloy sa kabila sa mga pagsubok ay nagpapakita sa kanilang pagiging matatag at determinasyon habang patuloy silang lumalaban para sa pwesto sa postseason. Habang hinaharap ang mga hamon sa NBA season, nananatili si Curry at ang kanyang mga grupo na nakatuon sa kanilang pangunahing layunin, at iyon ay ang magtagumpay sa court.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.